Matutunghayan po natin ang mga naging pangyayari sa PAW Legal and Medical Barangay Outreach and Visitation Program for Indigenous Peoples and Cultural Minorities sa Barangay Poon Bato, Botolan, Zambales. Sama-sama po nating panoorin ito. Matapos ang masaya at matagumpay na free medical at legal services sa mga kababayang Aita sa Hermosa, Bataan, ay agad namang tinungo ng ating hepe sa magkasunod na araw ang tribong Aita sa Barangay Poon Bato, Botolan sa Zambales naman, nasakop pa rin ng PAW Region 3. Patunay lamang ito ng pagpapalawak ng nasabing programa sa pangunguna ng ating Chief Public Attorney Persida Acosta kasama ang buong puwersa ng ating tanggapan. Tama yung ginamit mong word dyan, expansion to. So from PDLs, nagkikater tayo mahigit na 10 taon na. No? Ngayon naman, dinagdagan natin na yung mga Aitas, mga cultural minorities, ay pinupuntahan natin ngayon. Yung mga communities nila na pwede nating matulungan ay binibigyan natin ng tulong legal at saka medical. Dito naman sa lugar na ito ay tinatayang nasa mahigit 2,000 Aita ang naninirahan o namumuhay sa mga kabundukan. Kaya naman sa pagsisikap ni Chief Acosta, bagamat may kalayuan ay pinilit na maabot at maisakatuparan upang makapagbigay ng libreng serbisyong medical at legal at upang personal na makadaupang palad ng ating hepe ang mga Aita at minorities sa nasabing lugar. Kahapon doon kami sa Hermosa, mga kapatid nating Aitas. Tawag nung araw, nagrito sila, mga aborigines ng Bataan. Kasi ngayon nung taong to, ang programa ng PAW ay nagsasakupi ng mga indigenous people. Yes. Itong katong programa na po talaga ng PAW for 52 years, yung barangay outreach. Lumang programa na po yan. Ngayon yung bagong programa na inumpisahan namin kahapon sa Hermosa, Bataan, ay para po sa mga kapatid nating Aitas at Negritos sa Bataan. Tunay ngang kapansin-pansin agad ang pangangailangang medical ng mga kababayan natin sa lugar, tulad ng isang senior citizen na Aita na nagpatingin sa ating mga doktor dahil sa panlalabo ng paningin. Yung mata ko, hindi makakita yung isang mata ko. Malabo talaga. Ay gusto ko, tutulungan ako mga gobyerno. Bukod dito, laganap din ang sakit at malnutrisyon sa mga bata, kaya naman namahagi ng mga vitamins at mga gamot. Actually, mga mga malnourished itong mga bata dito. So namimigay tayo ng mga vitamins at saka yung frequent na sakit, yung upper respiratory tract infection, so namimigay tayo ng mga antibiotics. No? May dala tayong mga doktor para ma-check up sila. At saka itong mga matatanda, no, ay ini-examine din natin ng mga doktor. No? At yung mga abogado natin, pangangailangan legal nila. Usually problema yung birth certificate talaga. May mga follow-up pa yan ng mga abogado natin dahil medyo masalimuot yung issue noong birth certificate. Opo, napakatulong po kasi hindi na po kami bababa sa bayan po na magpagamot. Sana po, ano ko lang po kay Doktora Acosta, sana po gawin niya ito taon-taon na pagdalaw dito sa amin para matulungan ng mga kababayan namin katutubo. Nagkaroon din ng masayang programa at hindi matatawaran ang mga ngiti at tuwa ng ating mga kababayan. Persida Acosta, abogado ng masa. Persida Acosta, lingkod ng bayan. Persida may takot sa Diyos, nagmamalasakit sa kapwa. Persida Acosta, Persida Acosta, nagmamahal sa bayan. Persida Acosta. Maraming salamat po
sa mga gamot na binigay dito. Sana po maulit. Salamat po kay ni Acosta po sa natulong po nila na mabigyan po kami ng gamot. Malaking bagay na po sa amin po katutubo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Chief Acosta. Tuloy-tuloy ito, buong Pilipinas ito, katulad ng ginawa natin sa mga PDLs, no? Mula dulo ng Batanes hanggang doon sa Tawi-Tawi, pinuntahan natin ang mga PDL sa mga kulungan. Ganon din ang gagawin natin sa mga cultural minorities na mga communities na ito. Pupuntahan po natin sila lahat. Ako si Gerald Ranyes para sa #PalaNews. Matarungan, malakas sa kahirapan, persida